Presto! Galit sa sakit, may malasakit. This time check is brought to you by Cali, ang Magnolia na WBC. RMN. Managlahi ang ilang kasaysayan. For the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Down and trained and steered to the highest standard. Good conditions, clean, safe, and rise are fast. Relax and enjoy with convenience. Always providing you the best service. It's called the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. All the shipping, bringing back fun and joy of sea travel. All the Shipping Incorporated is your choice for vessel. All the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, Botica, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya, Botica, white rose papaya, yeah, 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 yeah. With vitamin B, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Siguro after 2 months, ganun, nagsabi na yung court na i-provide yung object evidence, idala sa court for hearing. So, i-retrieve namin ulit yun. Siyempre, ng evidence custodian pa rin. At kung sino yung nakasabpi na, for example, sinabpi na yung chemist, so ito turn Sino over. magdadala? Oh, yes sir. Ito turn over ng custodian doon sa chemist na sinabpi. Pero ng sinong court. magwi-withdraw ng evidence? Sinong magwi-withdraw? Yung evidence custodian lang yung magwe-withdraw ng evidence. Hindi ka pwede. doon. Hindi ka pwede. Hindi pwede yung Dapat chemist. yung kuha nung witness doon sa evidence custodian recorded na naman. Yes sir. Pag hindi recorded, Dapat recorded lahat ng movement. kaya nga pag hindi recorded, meron na naman question Yes. dyan. Investigation na naman yan. Kasi Napaka, pala sir, meticulous yung Oo. trabaho ng laboratory. At ilang ilang susi yan. Ang daming susi Yes, yan. sir. Ilang susi Oo, ngayon, Sir Gildo? Kasi ano yun, before ma-enter, maka-access yung evidence custodian namin, so sa evidence room, meron 3 padlock, 3 susi na different Persons personnel. ang may hawak. Yung may hawak. Sino ba yung may hawak niyan, So sir? hindi pwede sabihin, siyempre. Ah, okay. Hindi So ba- yun, Parang sinabi para ko ano kaya lang, last- para hindi lang yung custodian yung may na may free will siya na Check and balance yan. na papasok lang siya ng basta-basta kahit kailan niya gusto. Ayun. Oo. So, talagang hindi ganun kasimple, sir. Napaka-complex. Naku, yung trabaho. kakasuhan ka kagad Sir, pag withdraw mo ng ako, evidence, diba? tapos walang Konti ko. record, ako, kaso ka kagad yan. Oh, diba? Manalangin ka na sa lahat ng santo dahil no bail yan. Kaya hindi ba iwasan talagang napaka-stricto din. Oh, kasi nung- no bail nga yan eh. Kapalit Yes, sir. niyan ay kalayaan mo ng habang buhay. Correct. Oo. Maliban sa wala ka ng trabaho, humihimas ka palang rehas. Nako. Di ba? Oo. Sige, Sir Gildo, go ahead po.
So yun, pag pinatawag na ng korte, so kailangan i-produce namin sa court for hearing kung sinampi na yung chemist. So itatransport niya doon, then kung i-turn over sa court personnel yung chemist i-turn over niya sa court, then may ano din yun, May record din naman. yun, May may resibo na naman. documentation, yes. Lahat documented. So either kay piskal o kay court, Yes. may receipt. yes, sir. Tapos so nasa kanila na sa court yung custody ngayon ng evidence. Then pag after na ng trial, kung tapos na talaga yung trial, terminated na, may court order, may inisyu na court order yung judge na for distraction, kasi hindi na yung gagamitin for any court presentation or trial. So yun na, pupunta na tayo sa sa process ng distraction ng mga ebidensya. Ikaw binanggit mo ng distraction. Ilang oras bang nakasaad sa RA 9165 upon seizure to distraction? Ano ang ideal na time frame for each distraction? Yung nandun sa RA 9165, nakalagay doon na within, if I'm not mistaken, 72 hours after doon. Pero yung 72 hours kasi po hindi yun Realistic. kaya. Hindi yan realistic, hindi yun practical. Bakit? Kasi, di ba, pag pinasa mo pa lang sa laboratory, it will take you somehow 1 day. 24 1 day. hours. So, 24 hours. Konti na lang yung nalalabi mong oras. Tapos magpapail ka pa sa piskal magpapail pa yung mga na merong hintay, mga 36 operatiba. hours. Including the 24 hours. Yes, sir. The 36 hours. Tapos, 36 hours. Wala pa sa korte yun. Wala pa. Then, Diyan pa lang yun sa Magrarapol pa yung korte. yes, Di may ba? process pa yung court. Sa kanila mismo, may process pa sila. So, Yan. And remember that before yung full-blown trial, yung presentation ng evidence, which is yan yung subject ng yan yung Yes, drugs na na-seize. Pangalawa, presentation of the accuser dun sa Yes. accused. Yes, Kasi right niya yon na Yes, sir. makilala niya kung sino yung accuser sa kanya. Same time, all the documentary and Object evidence, circumstantial and object Testament evidence, maipresenta muna, wala pa dun yung actual trial. yes, sir. So ganun kasalimuot yung pero wala sa PIDEA ang disposition kung i-destruct na ito kasi lagi ito nasa authority ng handling court. Yes. So sila ang magbibigay ng destruction order. Pero ang sa amendment ng RA 10640, sir, hindi na doon naka-specify na 72 hours. So, nakalagay na doon is yung kung distraction is as far as applicable. Yun. So hindi na siya yung parang may time frame talaga na minadali. O or bakit kung talaga. bakit Kasi, may mga large, may mga bulk seizures tayo na madali naman na de-distract Kasi while may ongoing yung cases. Paano may nangyari yun? ibang proseso doon eh. May ibang pag mga large or high volume na mga seizure, nakalagay doon sa DDB na pag above 55 grams na mga seizure, pwede yun mag-conduct ng ocular inspection. So, pag sa ocular inspection, kung sino yung laboratory personnel na nag-conduct ng examination, so magkakandak sila ng ocular inspection with the court. So, yung gagawin dun is kukuha lang yung forensic personnel or examiner ng sample na i-retain as evidence sa And it is court. recognized by the court. Yes. So Bakit with the na rin- presence ng May mga witnesses. ng court, ng fiscal, ng defense counsel. And then so yung i-retain doon, yun na lang yung magiging ebidensya na for trial. And yung bulk na natira is orderan nyo ng court, Immediately. issuean nyo ng court ng order of destruction. Yun. So yun. So pwede na yun siya i-destroy agad yung malalaking mga kilo-kilo ganun na mga
seizure ng drugs para hindi siya magstay na sabihin natin custody ng court kasi para maano agad ma-destroy na para mawala yung agam-agam yung na notion baka na baka marisay ganon. Mawala. Diba? Ganon. So ganon siya. So ito sir, turnover agad. Guido, i-insert ko lang pakiano sir kay na-mention man din ni ERD. Ano to sir, masisirig natin itong mga may usay, mga comments dyan, mga recycling of drug evidence. So, kita sir, gindidigunan ta talaga natin ito ha, aton part nga, waray nananabunsuga dito. Kasi nga, bisan it aton drug distraction, naka-live yan, na para transparent kita nga aton mga katawhan din here Region 8. So, sir, from the laboratory, from Chief Chemist. ISO 2015-9001. Yes, naka-ISO. Ano ba nun? Di ba? May dahilan yan. Bakit may dahilan, ganon? bakit sila bakit tayo, especially ang laboratory section, certified ISO. Sige, sir. So regarding dun sa tanong regarding sa drug recycling, mga ganyan. Opo. ganon. Allege. So ako personally hindi ako naniwala na mayroon yan kasi involved naman ako sa laboratory and ako mismo yung chief ng laboratory. So may responsibility ako sa sa pag safeguard ng dangerous drug. At alam ko na kung ano mang mga dangerous drug na sinasubmit sa amin sa PDEA is walang recycling na nangyayari. Lahat yan is documented, accounted, and then during destruction, publicly pinapakita naman yan. Tinetest pa yan. Tinetest pa. Kung anong klase na drugs talaga yan. So, tapos may mga record and then dinidestroy talaga sa sa facility ng crematorium. Pati nga sir, atong pagsulod nga dito aton thermal facility dito mismohan susunugan mismohan droga. Naka-live pa din yan para makita lang ng mga tao kung ano talagang ginagawa. Pwede mo sila pumasok. Check nila. Oo. So, kasi nga di ba pwede nga tanan London ka mo kay gutay mala nato thermal facilities. Doon sa wag doon sa thermal mismo. Yes. Doon sa venue. Doon sa venue. Napakaliit kasi ng venue. Kaya nila-live po yan namin mga Barangay Pinda in Action para po talaga transparent kitahan aton mga ginihimongan. Mawara ito ngayong mga agam-agam. Sir Panisrildo, adya mismo chief it chemist, waray mga imposible nga may mga suga dito nga mga panhinabo. Ayan, okay. So sir, ako ladi. Marami na yan, sigurado. Marami na yung question actually. Opo. So mayroon lang ako ditong isingit na it regards to or related sa topic natin topic ni Sir Gildo. Ayan. Good morning, ma'am, sir. From Ana Versosa. Tanong lang po, ano po yung mangyayari kung ang drug evidence ay nasira o nawala bago ang trial? Nako. May sir, yan. Ano daw yung mangyayari pag nawala yung drug evidence or nasira bago yung trial? Pag nasira or nawala, so definitely mayroon yung maggagawa ka ng affidavit or report kung bakit nangyaring gano'n na nawala or nasira siya. Posible ba ito, sir? Pwede yun. Pero so far sa amin, wala namang nawala or nasira na mga dangerous drug na evidence. So yun. At saka may investigation yan kung bakit. Yes. Kasi so, ang titignan naman natin dyan sa investigation dyan is kung ito ba'y deliberately done. Yes. Ito ba ay may felonious accountability or liability? Tsaka may may regular tayong inventory ng drugs. So talagang ina-account or binibilang yung mga drugs na in custody ng PDEA Region 8. So last January nag-conduct tayo ng inventory. So this March ba ata yun? Last month. So far wala namang lahat naman ng in custody na dangerous drugs sa PDEA is accounted. Ito medyo medyo related sa question at the same time. Siyempre, I don't know if you're here already. Acts of God, 'di ba? Acts of God, 'di ba? Like Yolanda. We cannot predict that or something. Hindi rin naman natin pwede sabihin na napaka indestructible ng mga buildings na ginawa natin, 'di ba? So
ito yung mga bagay na dapat na ipapaliwanag sa court. Kasi hindi naman natin gugustuhin yan, di ba? Mga ganyang bagay. I don't know what happens to the laboratory service noon, and I don't know kung merong laboratory service. That time, that time yung yung 2013, yun pala yung kakaumpisa din ng So, kukunti pa lang. Mga 8 pa lang ata yun. Pero so far nasa na-save yun or na-save kasi nasa second floor kasi kami. So ano pa nun, laboratory. So dapat talagang kasi well-planned mo dapat ang paglalagay ng ganyang uri ng mga facility dahil we won't know kung paano ang magiging reaction natin sa mga strategic and may mga safety measure na ilalagay. Ayan. Thank you, sir. Thank you, Sir Gildo. Ito naman another question from Ernest Sulayaw. Good morning, sir. What are the most effective methods of destroying illegal drugs without harming the environment? So sa sa pag-destruction, kung anong klaseng proseso, yung nakalagay talaga sa ating RA 9165 is thermal destruction. So thermal meaning kailangan talaga siya ng fire or kailangan mong i-burn, sunugin. So pero hindi dapat sunugin in open area. In open air kasi yun bawal din yun. May Clean Air Act tayo. Then so yung kaya nga nakipag-partner tayo with the thermal facility dito sa Heaven's Gateway Chapel dito sa Maypalo kasi sila yung may cremation facility capable for conducting thermal destruction. So yun yung kasi bakit thermal ba susunugin kasi para wala na siyang chance na ma-recover. Maibalik. Ano bang mga paraan pang tingin mo na nare-recover ang dangerous drugs? Kasi may mga practice noon na sabi nila is tinutunaw or tunaw saan? Tinutunaw sa tubig, then i-dispose sa kanal or ganun or ma-recover pa rin yun. So yung paano pag sinemento? Itunaw tapos ilagay sa semento. Tumigas yung semento. Sirain yung semento. mayroong ganun na ginagawa. I think narinig ko yun somewhere in Mindanao siguro. It was an order given by the judge ng Tawi-Tawi kasi ayaw niyang lumabas. Yung illegal drugs. So parang I think it was 8 kilos na nilagay sa mixer. Tapos nilagay yung shabu. Then, yun ang ginamit, nilagay ang semento. Tapos ginawa niyang podium. So sabi niya, ito yung pinakamahal na semento at podium kasi 35 million worth yung semento na yun. I'm just sharing it kasi ganun din sila kaigpit. Ganun sila kaigpit na ayaw na rin yung makita nila na magkaroon ng kasi na magkaroon ng chance na magamit, ma-recycle or mawala. So, hindi na talaga pinalabas doon. At the same time, wala rin namang cremation facility doon. Knowing that it is a Muslim, walang doon. Kasi Muslim Muslim province yun eh. Ito, sarado yun. Saradong Muslim yun. Walang cremation doon. Walang punerarya doon. Alam nyo naman ang tradition ng Muslim. So, until now, sir, ganun pa din yung... I think it is kasi hiningan sila ng permit sa humingi sila ng permit sa DNR for such and then humingi rin sila ng permit or guidance and clearance sa national headquarters, specifically sa laboratory service kasi yun nga yung challenges ng order. So the order of the court syempre makikibagay yung ating agency kasi tayo ang magsasagawa ng destruction So yan sa mga parang mga isolated case na. Cases. So inaalaw yun pag binigyan naman ng permit na ganun yung gawin. Saka talagang walang burning facility roon. Yun. Wala. Actually, nakalagay sa process namin, pwede naman siyang i-turn over sa ibang region na mayroong cremation facility na malapit. Ayaw talaga ni Judge. Ayaw man ilabas. Sa NHU. Pero kung doon lang mismo, pwede yun as long as na yun nga, inalaw or binigyan ng permit ng DNR. So, Sir Gildo, may dito pakiana with regards to our magdidistract kita hining ang mga drug evidence
kay di ba to sa nga cremation facility tas adto na kuno sir haigbaw an aso. So ito kuno nga aso sir nga gumawas tikangan ginsunog nga mga drug evidence. Wala ba daw kuno ito sir effect nga diha naton environment kay di ba may aso nga igbaw. So diri ba kuno ton baka marami mag-ipon-ipon sa taas ng chimney. Yun naman ang maging yun naman ang maging heaven ano nila. Kasi andun ni Rasa di ba nakikita naton ang aso. Yan ang paliwanag doon. Well, yung ating cremation facility in partnership natin sa Heaven's Gateway Chapel, meron tayong MOA dyan. So, at saka hiningan natin sila ng permit nila na inisyu ng DNR or EMB na pwede silang mag-conduct ng cremation. So, yung chamber or yung facility nila is meron yung license or ng EMB. So definitely that is environmental compliant yan. So, at saka may scrubber yan. Bago lumabas yung usok dyan, may scrubber. Yung usok dyan, may scrubber. Ibig sabihin yung lumalabas na usok dyan is malinis na. Yun hindi harmful. Ayun. So amo ito exact nga explanation kung kaya nga itong mga nagawa sa aso. Lumalabas yung mga ganung mga naalala ko. So definitely pag nagsunog ka may usok naman talaga. Sir, so pag yung inaano lang doon yung lumalabas na usok dapat is safe environmentally safe. Na kumbaga na proseso na rin sa machine. Bisan mga birds dito irama. Hindi yan yung yung gaya ng sinusunog sa open air. Diretso. Hindi, may dadaan ng scrubber yan. May dadaanan yung mga filter ganun. Ayun. Yung scrubber yan, may tubig yan May tubig yan. Dumadaan sa tubig yung usok. Tapos lahat ng impurities, may iwan doon. Tapos yung impurities na yun ang nagiging waste na lang. Pero hindi na siya recoverable as dangerous drugs. Ayun. Ayan, thank you sir. And Sir Hildo, at least naklaro ito. Yung patalastas mo, wala na. Wala na sir. Marami pa tayo. Sunod na lang tayo magpatalastas. Kasi ito sir, may tanong pa dito for Sir Hildo. From Ernest Sulayaw. Sir, good morning po. Are there alternative uses for confiscated drugs such as medical research before they are destroyed? Yun. Isa sa nakalagay sa ating DDB or if I'm not mistaken na yung mga dangerous drugs is pwede siya for training use gamitin. Just like sa K9. So, pero hindi yun basta-basta na kukuha lang tayo doon. May may procedure din, may documentation, may witnesses din. May nagkukuha tayo ng parang license. Sa court, may tayo doon parang kailangan inalaw yun ng court. Court order na kukuha tayo for training purposes. Kukuha tayo doon ng small amount lang, hindi yun kilo-kilo or lang. At saka yung hahawak ng training kit. O yan, tawag natin kasi diyan training kit. Yes, sir. License to possess such authorized amount. Yes, sir. Authorized din ng order of the court. Hindi ibig sabihin authorized ka, may license ka, pwede ka lang bumili ng drugs, tapos nasa iyo lang. Hindi, mali yun. Hindi authorized yun. Yung authorized lang yung specific na may na tao. Na kit, di ba? Specific na tao, specific na kit, specific na order. Ayun. So, para safe. Kumukuha siya ng license sa ating compliance. Kasi magugulat ka, halimbawa, ganyan, tapos hindi mo i-control yan, baka paunti-unti, nawawala na yung kit mo. Di ba? Nababawasan. At saka hindi pwede sa pusa yun, di ba? Yes, sir. Sa K10 yun, K9 lang. Hanggang K9 lang. Hanggang K9 lang. Pag naging pusa yan, K10 yan. Pagka K12 na. Ayan. So, ayan mga ka-Barangay Pindayang Action. Damo nga salamatin niyo yung mga pakiana. Nagtitika paso talaga. Parehas ka paso hagawa. Sinin atong topic yan na. Pero sa kita magpadayin, mahatagan na yung nagkutiyay lang ang pahinom. Ayaw pagpadara. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya. Ayaw
nga droga ay katataray baya. Ayaw po padara. Ugot-uwit, pideya, utsubuwas pati yan na. Ayaw pagpadara kung dari mo gusto nga magubatib ginabuhi tumulat na bisyo. Mga patalabin at mga bago na tubo. Ipiyog kag anak ayaw gud pagkaragad gasto. Hai mo pag eskwela pagtuhay nga mahuman mo. Makagputos nga makagkadwarangan makagtrabaho. Kadamon na mataingan kadamon na napreso. Kabubuwason nera amulan era gibalyo. Mariwana nga bato ayaw na hito. Pagdistingin nga pagduso kay kairo ka mo. Pedeya 8-24 oras na alerto. Para trihiyon 8 naton magmalimpyo. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya. Ayaw pagpadara. Hita bawal waray ito kaupayan nga daraya. Ayaw pagpadara. Tumisting ito nga droga ay katataray baya. Ayaw pagpadara. Ugot-uwit pedeya 8 buwas pati niya na. Pedeya 8 ka adi, andam na bumulig. Para masubo itong droga nga ada haligid. Bistiin ka pa tumago, di ka maka-skip. Bisan ato ka hasulod o dingan haliblib. Pedeya 8 permi hapilit mga trabaho. Evidensya nam tinuod, deri malahimo. Mga maupaya, serbisyo, deri abusado. Matatapuran yan, madadaupan ninyo mismo. Kung may dagka maaram, isumat na la derecho. Sa salbaronit mga adik, kindakunit puno. Pedeya 8, pamumusasan paragduso. Para di na makasapungan, di na makadistorbo. Kung gusto mo tim kinabubuwas o tim magubaya. Ayaw pagpadara. Hita bawal waray ito kaupayan nga daraya. Ayaw pagpadara. Tumisting ito nga droga ay katataray baya. Ayaw pagpadara. Ugot-uwit pedeya 8 buwas pati niya na. Barangay Pedea in action. Ayan, balik na kita mga kabarangay Pedea in action. So, maharam ako damot yung mga pakiana para kan Sir Hildo. Para noronian, bato nung pa ito natin. Mapadayin anay kita Sir Hildo, han aton topic pa, ang destruction of drug evidence naman. Kasi na-cover tanan handling. So, sige sir, padayon kita sir. So, sa destruction of dangerous drugs naman, meron pa rin tayong, yung unang step is, meron pa rin mga documentary requirements. So, yung court order, and then, kung no case filed naman, order of destruction from DG, PDEA, Ayun. or his authorized representative. And then, yung drug evidence mismo na susunugin. And then, following that, magkakaroon ng, gagawa tayo ng inventory sheet. So, kung ano yung mga dangerous drugs na subject for destruction, yun lang yung nakalagay sa ating inventory sheet. And then, mag-schedule na tayo ng date of destruction. So, magbabase tayo sa availability ng ating facility. Thermal facility, yung cremation facility. Kasi, anyway, business pa rin naman nila yun. So, hindi natin alam kung kailan yung availability nila. Kasi, minsan may merong mga nag-avail din ng service. Yes. So, nag-ano tayo ng schedule nila kung kailan yung available. And then, yung mga drugs na mga subject for destruction, i-retrieve natin doon sa evidence room ng evidence custodian, and then ita-transport doon sa ating thermal facility, sa ating venue. And then, doon sa ating venue, pag doon na sa program ng destruction is magkakaroon ng accounting. So, base doon sa ating inventory sheet, bibilangin kung yung mga nailatag na mga dangerous drug for destruction. And then, iti-test for screening test, color test, yung mga bulk evidence. Kung, di ba na, yung iba na, inaano naman natin yan, Facebook Live, di ba yung Yes, yung destruction activity Saka natin. meron din tayo mga partners sa media na yes, sir. And then, nila-live nila yan. Tsaka part din naman yung media sa witnesses na magsasign ng ating destruction certificate. And then kung after na ma-account and ma-test, so i-load na natin doon sa sa cremation chamber para sunugin na siya. And then pag start na masunog, and yung mga witnesses
magsasign na sila doon sa Certificate of Destruction, yung ating mga witnesses from DOJ, BAO, media, civil society group, and mga personnel ng ating office from PDEA. So yun yung process ng ating destruction. Ayun. So, human na, sir. Amo na to. Ilang bang distraction ang ginagawa natin sa isang taon? Oh, yes, sir. Opo. So, sa atin sa PDEA Region 8, every semester, so twice a year tayo nagkakandak yung ating target. Pero kung may mga order ng court, may mga order na... Immediate. Oh, yes. Mga immediate, and then malalakihan talaga ng mga seizure, just like yung mga last year, yung 57 kilos na recover. So, dinestroy natin yun early this year. So, last January. Kasi nga though nakapag-conduct na tayo ng 2 destruction, and then may order ng court, so, kailangan nating gawin yung destruction ulit for those evidence. So, yun, pag may mga court order, kailangan nating mag-conduct ulit ng destruction. Ayun. Thank you, Sir Hildo. So, Sir Adin Pakiana from Leonard Perez Barunda. Good morning, sir. Ang mga nadadako po ba nagamit hit drugs or marijuana, igin susurrender po ba ito na PNP? Ang mga droga ko no, sir, nga nakukuha at mga dakop, PNP po daw ba gin susurrender? May yung mga drugs is either i-surrender yan for laboratory examination sa mga forensic lab, just like sa PNP or PDEA. Pero kung mga for destruction na yan, na mga dangerous drug, lahat yan is i-surrender sa PDEA lang. So, kasi ang PNP, sir, nga crime lab nira, and for destruction nira nga drug evidence, i-surrender yes, nga ito turn over sa... Ito turn over rather nga diha PDEA laboratory. Kasi tayo yung PDEA lang yung magkakandak ng destruction activity. So diri, sir, pwede yan iba na mga offices or agencies mag-destroy diri drug evidence. Ayan. So klaro ito, Sir Gildo. Thank you so much. Ngan ayun, nawara kanina na akong Pakiana. May da kanina, sir, Pakiana na nalimutan ko ang ngaran kay nawara na nabatabunan. May aniya Pakiana is ang testing daw, sir, han mga drugs is kung shabula ba daw ng marijuana ang kaya naton i-test or may dapa po daw iba nga klasihin droga nga kaya i-test sa aton laboratory? So may dapa man iba. Just like cocaine, ecstasy. So mayroon pa iba nga mga dangerous drug. Pero ang pinaka-common man din sa aton sa Region 8 is shabuan marijuana. So hindi lang naman yung dalawa yung kaya nating i-test. Ayun. From Aljon Del Monte, good morning, ma'am and sir. Ano ang reason kung kay ano nga nagiging addicted ito sa nga user hit droga? So, sir, ano ba ta ada hini mga shabu? Ano ba ta ada hini nga marijuana, sir? Kaya ano nakaka-cause addiction? Sir, from a chemist. So actually may effect kasi yan sa ating brain, sa ating neurological aspect system. So pag na ano na natin, pag nagamit ng mga dangerous drugs, so tapos paulit-ulit natin siyang ginagamit. So basically, doon tayo nagkakaroon ng addiction na tinatawag. So basically nasa ano talaga yan, sa ating yung effect niya is sa ating depende brain. Sa atin. Aw nga diha brain. Ayan. So ang pagiging an addiction hito is depende liwat ano, sir, kung gaano kaiha ang pagginamit or depende liwat ang reaction ni malawas. Kay may iba nga tawo nga kausap pala nagamit, gimbibiling-biling na hanira lawas. Madalat iba nga nagamit ira, pero kaya man nira mag-stop. Example, may kami kilala na interview namon, 3 months daw yan nagamit, pero daw diri everyday, then na-realize niya, diri man niya magasto daw ko, no, tas diri manggod, diri ya sugad ka happy, so ginaundangan niya. Out of curiosity lang, kasi that time daw is bata-bata pa, bata pa hiya. So, yon. So, depende lang. Pero wag na mag-try. Wag na mag-try. Kasi baka hindi mo naman alam kung ano reaction sa'yo eh. Correct, sir. Opo.
So yun. So sir, ini nga marijuana sir aton lai haera kasi may dadi din nagpakiana kung in favor ba kita hiton marijuana legalization pero kadan sering happy day diri kita in favor pero of course depende kapitot mga kung malilegalize ni or not. So sir, ano ba't ada marijuana nga nakaka-cause addiction? Kasi may dansering sir nga mas duruda mo ang nakaka-cause addiction, especially aton component na THC. Sir, so ano ba't aton hini sir pwede i-share haera? Well, marijuana is actually natural origin man siya, so it's a plant and based on study ang substance na nandoon sa marijuana is yung THC, yun nga THC. Mas nag-stay siya sa ating katawan compared sa shabu. So mas maihaya sir. Yes, because fat loving yung kuan. Yung pero kung maray na fat. THC. And sabi nila is nakakapagpataba kasi kain ka ng kain. Kain ka ng kain. So yung pag marijuana daw sir dahil sa THC. So yun. So amo nga ito sir nga so ibig sabihin kapag mataba ka gumagamit ka nun? Mostly. Pag tumaba. Mostly daw sir. Pag marijuana yung gamit, mostly sa kanila tumataba. Compared sa shabu daw, mostly pumapayat. Ganon? Ganon. Hindi ko naniniwala sa ganyan. Ang inahabol talaga nila yung release ng ng fake dopamine sa katawan. Yung happy hormone nila. Which is euphoria. Which is na pwede mong magawa o makuha sa mga sports, relationship or awards or anything na gagamitan mo talaga ng utak, ng katawan at hindi ng peking kaligayahan dahil sa illegal drugs. Yes, oo lang. Pares lang yun sir nung gusto mong tumaba? Magpabulati ka muna, magpahimulati ka tapos deworm ka muna. Baka naman kasi maraming gusto mong pumayat. Mag-exercise. Pagtanghalian, agahan at gabi, maglagay ka ng face mask sa mukha. Wag mong tanggalin yan. Payat ka na nun. Ganun lang yun. Ayan. Mga salamat sir. NARD. Ang adipan pakiana naman ni Elise Darantinaw. Good morning, sir. Ano po it kaso hiton person na ginbaligya unconfiscated drugs? Naku, patay ka. Ginbaligya ko ng confiscated drugs. Section 27, misappropriation of dangerous drugs, instruments, and CPEX. Yan, una. Ano yan? No bail yan kagad. Tapos, meron pang Section 5 kasi nagbaligya ka. Diba? Kaso damo patong-patong, sir. Meron ka pang bangling of drug case kasi yan ay dapat papunta sa laboratory. Sa court. So malamang-lamang yung mga limang life imprisonment kanyan. Kasi limang yan, depende sa court. Napakalaking. Kasi puro yan. Ay nako, nukno ka. Mahirap na sabihin dito pero I don't know kung paano mo lulusutan yan. Mga may ombudsman and civil service case na pa yan. Ayan. So, at least nasagot natin. Damo nga salamat, ERD, sir. From John Deep Gudabin, Concrinio. Good morning, ma'am and sir. Ask ko lang po, bakit po ang ibang tao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga at ang iba naman yung mga truck driver para daw iwas antok? Ano yun? Ayun na. Kasi siguro dahil ito sa Oplan Harabas, Sir Hildo, last week, tama ba? Last week. Yeah. So may mga truck drivers, bus drivers rather, na nagpositibo sa drugs. Kasi yung iba nga naman, meron ba? Sir. Last week? Yes, sir. Mga 9 out of 277 drivers, sir. So, may ang 9. LTO ang mag-ano ng kanilang lisensya. Yes, sir. Opo. Isususpend or ika-cancel habang buhay. Nakakita na ako kung paano tikitan ng LTO yan. Kasi dahil doon sa drunk and drug Driving Act. Yun, ha? So, akala nila, PDEA magano nun. Hindi. LTO, tatanggalan ka ng lisensya and you will have no livelihood. Ayun. Oo nga. Bawal naman kasi nga driver ka na tapos nakadroga ka. So napakadelikado po yung mga lalo na yung sa mga pasaheros, di ba? Kaya manano. Manage your time kung paano ka magkakaroon ng rest at work. Manage your time. Hindi ano yan. Hindi dahilan yung
Gusto mo magising, gusto mo magtrabaho ng mahaba kaya kailangan magdroga. Kaya manage your time. May If you do not know how kapalitan. to manage your time, hindi ano mo na yung lisensya mo para wag ka na magtrabaho. Yes. Di ba? Opo. Wawa ka naman. Yeah, pag driver, siguro may kapalitan ka talaga. Kapalitan ka. Kapalitan, oo. Lalo Abuso pag naman malayo. ang katawan nyo. Malayong biyahe. Yes. So amo tatamgin paulit-ulit din ka barangay pwede in action nga waray rason para ka magdroga. So ayan, wala na kita oras Sir Gildo pero ugsa ka namon buliwan sir. Mensahe po muna sir para natin mga suki ha kahanginan. And of course, as may sir as Chief Han at Kemen sa naton laboratory section. So, thank you for this opportunity. I hope nalamragan kita ngan may dakita na baruan yun nga aton topic yan, especially aton handling and destruction of dangerous drugs. And then sa unta magpadayon pa kamo ini nga pagpamati ini ang amon programa and hello sa mga Yun. sa mga sa family ko and sa ko sa Kay misis mo. Sa yun. Tapos na kay misis mo. then sa mga katrabaho ko sa PDRJ. Kala ko sa mga misis mo. Patay tayo dyan, sir. Okay, mabait si Gildo. Ayan daw. Sir Gildo, damo ko salamat, sir. Kaya despite ani mo beses busy nga schedule, sir, gintagan ni man iwa, ginin naton programa Barangay PDN Action. ARD, sir, parting message. Say no to drugs. Yun. Well, mga kasangkay na mo itong kapugusan na naton programa yan ang adlaw. Hinaot po ang tangadamon ni Habaron. Hangaran po ang Regional Director, Dr. Brian B. Babanghi. Kami po nagsisiring. Sangkay, iwasi ang droga. Kaya droga, sigurado nga perdi ka. Mga salamat. Stay safe, stay drug free po. Thank you. Iyo pala nabatian ang programa nga gipapadangat ha iyohan Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office Region 8, hapanguna hito naton Regional Director, pinaikan Regional Director Brian Babang. Barangay PDEA in Action. Ang programa nga kasugbongan gobyerno hapag surapuhan illegal nga droga. Barangay PDEA in Action. Ang programa nga ikakaupod nato na pagkabutan tinuon na pagbabago. Barangay PDEA in Action. Mababatian kada Webes alas 10 nga dalas 11 tunaga. DYVL Action Radio IBC6 ngan 87.7 FM Idol Radio. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, kasi is ganda yarn. Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, nga di jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Tikang #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boses party list. Boses ni Duterte sa Kongresyo. Boses party list. Numero 80 sa balota. This ad is paid for by friends of Bose's Party List. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Action! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield
Soap. Patay ang 99% ang bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bad Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pagkitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Ikaw na to the max. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man yung tubig, balik ingat lagi hapon ang salog. Starwax, Starwax, wax. Ikaw na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bad Soap. Patay ang 99% ang bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bad Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Alas 11:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RightMed, dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Champion detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. United Home for sulfate iron, healthy blood para sa healthy glow. Champion detergent, para less time sa labada, more time sa pamilya. Goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bad Soap. Patay ang 99% ang bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bad Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay masalada, mas protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Di kang #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing
mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon Smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Adoy, maul-ulo na akong ulo. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Medisina largo? Bangan may maraot na epekto. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Oh, mahirot nga. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Tikang number 1 Smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Amo ito kon Smart and dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo ng bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo ay nakikinig, sa tunog ng bayan. Action Radio, 8-19, ang tunog ng bayan, ang nangunguna sa balita. Balitang pinakamalakas, pinakamaasahan, pinagkakatiwalaan. Isyo at komentaryo, musika at show, sa dramas at sa serbisyo publiko. Action Radio, ang tunog ng bayan, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Action Radio, 8-19, ang nangunguna, ang tunog ng bayan. Kaya't sama-sama tayo sa Action Radio. Number 1 AM station sa Eastern Visayas. Alas 11:17. Oras sa Tagayuhan Dermatology and Skin Health Clinic. Individualized, specialized medical treatment of pimples, dark spots, and other skin problems. Located at Door 3, YPL Building, Avenida Veteranos, in front of Liceo del Verbo Divino, Tacloban City. Nganitong clinic hours na tikang alas 9 iton aga, kutob alas 6, han gabi, Lunes, ngadto ha Sabado. Visayas, pingitan panahon na, panidto na nagpapadayon liwati na ang Mega Job Fair. Didi ha Tacloban City Astrodome. O kumusta? Ito naton mga suki na mga listeners. Bugos nga Eastern Visayas naka inin pamuriga na ba kamo? O kumusta ngayon nga naganda Gonzalo Orocay Dagiwan Eastern Samar? Ngan Kandula Paring Ida ngan hi Jerome Padol. Kumusta diat mga tagiwan Eastern Samar. Okay? Birthday ng adlaw kaya retired District Supervisor Jose Tampinco, Konsyal Kapitan Anoy Salazar. Yan ba siya nagbe-birthday? Christian Faith Mahinay, Mano Felipe Tebrero, happy birthday Mano Felipe, 66 na Mano Felipe.
ni Reyna Tolia, happy birthday. Kay Joseph Abalos, kay Gretel Kadjong, di Dipid Tacloban. Mal Servado Cabarlis Kaya, teacher dati ni Midja pero teacher na yan na. Kay Kuan Liwat, Brandon Briggs, Kabat sa Salvano, nagbe-birthday. Ang mga followers naman DYVL nga nag-birthday ng adlaw, mga mga friends di Facebook, Rada Dana Castillo, Lynn Cagiat, Jeffrey Aboganda, John Vincent, Atenita Aparijo, Remark Auris Dolorian, Jason Albasan Sodario, Myra Del Lloro Marilla. O para nagbe-birthday, Are Parayo. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuason. Ayan, happy birthday na nag-birthday na adlaw. Enjoy ang iyong birthday. Nga na diyan guy, dihatag naton, yan ang adlaw. 916-629-161. Onoy bi ono 6. 629-161. Para buwas, 218-9-9-1-182. 218-991-182 para buwas. Para yan na, 9-1-6. 629-161. Lahat ng resulta naman kakulop kanang kagabihan loto. Ano ba naging resulta? Easy 100 na nagdaog ang 4,000. 23-14, 23-14. Alas 5:27 Gis, 123 sa nagdaog ang 4,000. 27 Gis. Alas 9, 401 nagdaog ang 4,000. 401, 15-20. 15-20. Suertres, alas 2, arid 50 nagdaog ang 4,500. 060. 060. Alas 5, 522 nagdagang 4,500. 121. 128. 121. Alas 9, 477. 477. 343 nagdaogan 4,500. 4 digits, 11 nagdaogan 73,067. 4456 4456. Mega Lotto 645. Premyo nagdaog han 24.1 million pesos. 36, 40, 31, 18, 37, 9. 36, 40, 31, 18, 37, 9. Ang Grand Lotto 655. Dakula ay na ang jackpot price 264.4 million pesos. Winning combination 27, 55, 44, 19, 48, 43. 27, 55, 44, 19, 48 ngan 43. Yan, may tawag di linya cellphone, may greetings dayon. Shout out, hello. Hello sir, good morning. Good morning. Nahulog na ang loob mo sa akin. Pero pinabayaan ko. Binaliwala ko yun. Naging selfish ako. Hindi mo kasalanan na nahulog ang loob ko sa'yo. Ako itong nagpabaya. Kasi na-expect ko, may feelings ka rin sa akin. Pero, akong may mali. Carmina. Huwag kang mag-guilty. Kahit naman sa ang angulo tingnan, wala kang kasalanan. Unang-una, wala naman tayong relasyon. Kaya wala akong karapatan na magalit o magtampo sa'yo. Pero, gusto kong magpasalamat sa'yo dahil kahit papano, ipinadama mo sa akin ang kahalagahan ko sa buhay. Dahil ako ang iyong special friend.
ka na? Sure ka? Oo, Jinky. Kailangan maging okay ako. Tsaka, hindi pa naman katapusan ng mundo. Dati namang wala siya sa buhay ko. Kaya hindi mahirap para sa akin na bumalik sa dating ako. Baka sinasabi mo lang yan ha. Pero ang totoo, masakit pa rin ang kalooban mo. Hipokrita naman ako kung sasabihin kung hindi ako nasaktan. Oo, masakit. Pero wala, kailangan tanggapin at magpatuloy sa buhay. Nandiyan naman ang parents ko na mahal ako. Sila na lang ang iisipin ko dahil mahalaga sila sa buhay ko. At ayoko silang masaktan. Gusto kong matupad yung mga pinangako ko sa kanila. Natutuparin ko yung mga pangarap nila sa akin. At pangarap ko para sa aking sarili. At huwag mong kalilimutan, friend. Nandito rin ako. Ang tunay mong kaibigan na hindi ka iiwan kahit ano pa man ang mangyari. Alam ko naman yun. Kaya nga nagpapasalamat din ako na naging kaibigan kita. Isa ka rin sa nagpapalakas ng loob ko, ha? Kaya, salamat sa'yo, best friend. Natutuwa kami para sa iyo ng mama mo, anak. At ipinagmamalaki ka namin. Talagang napakabuti mong anak. Sa kabila ng mga nangyari, naging matatag ka pa rin. At hindi ka lubusang nagpadala sa damdamin mo. Ma, pa, wala namang dahilan para mawalan ako ng pag-asa. Nandiyan pa kayo. Salamat, anak. Siya nga pala. Kailangan nating mag-celebrate. Ha? Bakit? Anong meron? Nakalimutan mo na ba, anak? Anong nakalimutan ko? Wedding anniversary namin ng papa mo ngayon. Kaya kakain tayo sa labas pagkatapos natin magsimba. Oo, bakit ka tumatawag yan? Hindi ko naman talaga nakakalimutan yung anniversary nyo. Pwede bang makalimutan ko yon? Yun nga ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Salamat, anak. Akala ko May regalo ako sa inyo. Oh? Opo. Ano regalo mo sa amin? Mamaya nyo na malalaman pagkatapos nating magsimba at kumain sa labas. Hindi alam ni Patricia na dadalawin ko siya ngayon sa boarding house niya. Sigurado masasorpresa siya. At lalo siyang matutuwa kapag sinabi kong lalabas kami at mamamasyal sa Tagaytay. Narito na ako sa harap ng pinto ng kwarto niya. Kakatok na ako. Ano yun? Sino? Anong... Boses siya ni Patricia. Parang may kasama siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi. Hayop ka, Patricia! Anong sakit sa puso ang muli kang masaktan mula sa taong minamahal? Ano ang gagawin ni Raymond? Papaano niya tatanggapin ang pangalawa niyang kabiguan kay Patricia? Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula ay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Edwin Montilla, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas bilang Carmina. Sound effects, Jeremy Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito ay mula sa panulat ni Maynard Landicho Jr. sa direksyon ni Phil Cruz. Ito po naman ang inyong lingkod, Alex Agkawili, na nag-aanyayang laging subaybayan ang mga kwento ng buhay pag-ibig. Dito pa rin sa ating dulang, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Sa ilang sandali, susunod po ang ating dulang, May Pangako ang Bukas. Dito lamang sa #1 radio station, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang ating oras, alas 11:30 ng umaga. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ho ang mga pinakahuling balita para sa oras na ito. Armed Forces of the Philippines target bumuo ng Strategic Command ngayong taon. Detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kinampirma ng Armed Forces of the Philippines na may binubuo itong bagong military command at target ilunsad ngayong taon. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla, ito ay ang AFP Strategic Defense Command na layong tutukan ng mga joint exercises kasama ng mga kaalyadong bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Padilla, magiging foka rin ang strategic unit ng paggamit sa mga bagong equipment at assets ng militar sa mga lalawakan itong mga joint drills. Akdang ito ng AFP para matiyak na mabilis umuna itong makareresponde sa panahon ng emergency gaya ng mga sakuna. Gayunman, patuloy pa unang pinag-aaralan ang komposisyon ng planong grupo kabilang ng paglalaan ng pondo para rito. Pero lang sinabi ni AFP Chief of Staff General Rolio Bonner Jr. itong target na strategic command ng AFP nang siya ay bumisita sa Basa Air Base itong weekend. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel at yan na ho ang mga pinakahuling balita para sa oras na ito. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras sa buong Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Naging mapagbigay ako sa'yo. Inunawa ko ang mga luho mo. Pero sobra ka na. Maging ang langit ko ay gusto mong angkinin. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Saan man
ng bayan. Bandilang pula ay winawagayway ng uring manggagawa, ang hukbong mapagpalaya. Kaisa ang kauna-unahang radyo, DZRH, sa paggunita sa ika-123 taon na araw ng mga manggagawa ngayong Mayo 1. Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! Uno ay lumalaban. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pabrika, sa layon at kalungsuran, Kilusang Mayo, uno ay lumalaban. Tuloy-tuloy na pagbabalita, sunod-sunod na mga eksklusibong panayam para sa Desisyon 2025. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Maging ang langit ko ay gusto mong angkinin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Walang problema, Nay. Bibigyan ko kayo ng pambayad sa amilyar nitong bahay. Anak, pasensya ka na sana, ha? Alam ko kailangan mo rin ng pera. Dahil magbubukas ka ng pangatlo mong shop. Kaya lang hindi nagbigay yung kuya mo. Ay, si kuya talaga. May trabaho o wala, pareho lang. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Para maging responsable naman siya. Ayahan niyo na. Nakaluluwag naman kami, kaya ako nang bahala. Pero nahihiya ako sa asawa mo. Nay, wala kayong dapat ikahiya. Mabait ang manugang niyo at napakamaunawain. Mukhang napagod ka, Han. Marami bang customers? Oo, Han. Marami nagpagawa ng relo at cellphone. Pero hindi bale. Narito na ako. Makakapagpahinga na ako sa piling mo. Ikaw talaga. Binubola mo pa ako. Ang kuya mo. Kuya, papasok ka na ba? Sino mang taong yun? Hindi man lang kumibo. Tuloy lang sa pag-alis. Baka may problema lang, Han. Parang galit, oh. Ang sama ko makatingin. Imposible namang sa atin siya galit. Palagay ko may problema lang yon. Kaya hindi rin siya nakakapagbigay ng tulong kay inay. Ang hilig niya kasing maglasing. Han, huwag ka na may stress. Hindi makabubuti sa inyo ni baby yun. Huwag na lang natin pansinin si kuya. Daisy? Oh. Aalis ka? Oo, kuya. Saan ka pupunta? May check-up ako ngayon sa OP ko, eh. Nasaan si Donnie? Hindi niya ako masasamahan. Madami kasing trabaho. Wala pala siyang kwenta. Kuya? Dapat ikaw ang mas priority niya. Kung ako ang asawa mo, lahat iiwan ko. Ikaw lang ang hindi. Kaya ko namang mag-isa. Saka ako ang nagsabing wag niya na akong samahan. Ako na lang ang sasama sa'yo. Ano?
wag na. Hindi na, kuya. Kaya ko mag-isa. Huwag matigas ang ulo mo. Pero... Gusto ko lang kayong ingatan ng pamangkin ko. Kaya sasamahan na kita. Ako na ang sasama sa kanya, Greggy. Nay, narito pala kayo. Ay, hindi ako natuloy sa pupuntahan ko. Kaya ako na sasama sa iyo, Daisy. Sige po, Nay. Tayo na po. Aba, mayroon pala dito sa salang cellphone ni Greggy at may tumatawag sa kanya. Masagot nga. Wala na. Teka nga. Mabuksan niya ang cellphone nitong ano ko. Titignan ko lang naman. Eto tala. Tulog naman siya. Ay, bakit dito? Bakit picture ni Daisy ang wallpaper ni Greggy? Ano ibig sabihin nito? Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent. Para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Twilight. Gaan ng may kasama. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kota, sa dami ng absence sa school ang anak ko. Ang dalas kasing nagkakasakit. Hindi ko malaman kung nahahawa sa mga kaklase o baka dahil sa panahon. Maselan pa naman sa lasa ng gamot ang anak ko. Namimili ng flavor ng ipapainom ko sa kanya. Buti na lang to the rescue ang Biogesic for Kids syrup. Walang hassle kasi hindi na kailangang i-shake. Buhos agad, inom agad. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Masarap kaya yung anak ko looking forward sa pag-inom ng Biogesic for Kids syrup. Because sharing is caring, subukan nyo na din na ang Biogesic for Kids syrup ang ipainom sa mga anak ninyo na nilalagnat. Available in drugstores nationwide. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Maraming salamat po sa patuloy na pagtiniwala at sa karangalang ipinagkaloob ng UP Gandingan Awards 2025 sa pagkilala sa DZRH bilang Most Development-Oriented AM Station at Most Development-Oriented Radio Plug para sa El Nino Series nito. Patunay lang na DZRH ang inyong pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige na, Donnie. Kahit ngayon lang. Wala ka naman pasok eh. Pero, kuya, bar ang gusto mong puntahan natin. Oo, ano? Wala naman tayong gagawing masama doon. Iinom lang tayo. Pero, unang-una kasi hindi naman ako sanay uminom. Alam mo yan. Pangalawa, ayokong pag-isipan ako ng masama ni Daisy. Hindi naman siguro. Ako naman ang kasama mo. Ay, pasensya ka na, kuya. Hindi talaga pwede. Iba na lang isama mo sa gusto mong gawin. Pambihira ka naman, oh. Minsan lang kitang yayain, ayaw mo pa akong pagbigyan.
Ginawa lang bayaw mo yun? Oo, Vilma. Sira ulo pala ng lalaking yun ah. Gusto pang idamay ang asawa mo sa kalokohan niya. Sa totoo lang ho, Tay. Kung hindi lang ako buntis, gusto ko na talagang umalis din kina Donnie eh. Hindi ko na kasi talaga maintindihan si Kuya Greggy. O di ba nga nabanggit mo sa akin nung minsan, gusto ko ang samahan sa pagpapacheck up mo sa OB? Ano? Ayaw ba din yung black? Kung sa mga pensionan ko na ito, may blood unit contest o may prinsipta contest o kaya mga anak o kaya nga po, ayaw ba din ito mga diha o sa Milosito contest o ba sa anak si Barito o si Solos o si Binding o si Inday ito na kapit na ito na lugar so mayroon gabi ito mga diha o sa mga tanan pensionan diha sa Hawaii mayroon gabi o ako delikado sa mga pamusta ko sa pinagsisunod sa California mayroon gabi ito mga diha o sa mga pensionan ko na ito dari sa Pilipinas sa Bohol sa Pastor Samuel Academy Pastor Lydia Matabili o Pastor Rutiro mayroon pension mga diha mga ulo o kauban sa mga pensionan ko na ito na diha sa Bohol ipak na kayo niya sa Bohol o doon naman sa pagkakari o ako ipamit ko na kaunod ka sa Tubigan ang Maudita karoon na may nasunod ko sa programa o kauban Berginas Berlo o mayroon ito sa mga pensionan ko o nagpagsulog ito sa mga pangamusta so bahapon wala yung matunabasa ulo ang mga misigit nila report sa kulturas karoon so hindi mo nito akong tapos pero ako lang ito sa payag so ako na lang ito di pabot sa katong nag-isip na wala ka panabasa na nag-distinta pero katong mo na apil dapon sa bukaron sa mga tampakan kauban sa itong tumulaan ko diha sa Indo Lulu sabay rin sa hapon wala na na panabasa iyang mga mensahe kung kauban sa sirebit sa ito iyang mensahe at mga panabasa ko itong wala mabasa na hapon na mga mensahe ninyo mga dito pero hindi kayo kaya nakasandong mo sa oras so karon ako po di kadangat ang mga pangamusta diya sa Tagalong dito pagdala anggap sa pagdala ng Indonesia Liberio mayroong konso na ulo hapit na yun ang naman siguro ang ako ang simbado pinagito rinubisyo ninyo diha kung bagdako na din na magpulpulo na ka so kauban sa mga konsunan diya sa Binagito mayroong ito sa simbado punto kauban sa unahan sa mga konsunan ng mga pamangko mayroon ito sa mga konsunan pinatunya sa buhat Bayawan naaman Lucifer 15 na Rizal Porto so yung Rizal na naaman sa Bayawan ibang ramo ngayon ito nga nagpapilala sa mga pensionan huwag ang tawag ko na karona naman wala so ako po di pangumusta sa mga pensionan na po sa Mindanao kami na ito mga kaubos iwasya na malutugtog ng katalan sa mga pensionan na ito sa Sidlon mga pensionan na India ay pensionan na ito Sidlon o ako pabutan sa mga pensionan sa Sira sa Liban dan kulit o sa pagkakas
sunod sa atong programa. Salamat kayo. Watching good morning Silver Island sa kanan mga viewers ang listeners watching here in Cebu, Philippines. O sa Brad Agustin ng Cebu Philippines. Ilang huli tayo mga waiting sa Perito Dumalan sa kanimo kanan mga kaibigan sa Karandapis o magsulod sa Pilipinas sa motor ng gusto. Ang ginoon na lain sa mga ipanapasanan. Salamat. Brad Agustin. Bakit ng Diyos. Nakakasat ng paglawan sa ang malay. Okan din. Libuon. Ari Sibo. Ang bagon. Manulang naman na walang tao. Tao. Si Barba. Kasi sa Magaway. Okan. Brad Ibi. Pilipino pero naman dito para naman dito paglaw ng tulog
Piloy sa arka o miabot ang lunok o naglaglag kanilang tanan. Mausap sumala sa itabo sa mga adlaw Diyos na nagpangaon sila, na nagpainom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagpasindog o mga pulianan. Apan sa adlaw na mipahawa sulod sa Sodoma, iulag o kalayo o kapotro, gikan sa langit, o nilaglag kanilang tanan. Hindi iparang sa Pilipinas sa mga Kalihim ni Edniel Barosa. Inaaral na ng Department of National Defense sa mga kasundong pinasok ng gobyerno sa mga bansang hindi kinikilalang jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DND Secretary Gilbert Chodoro, sinusulit ng kagawaran ang pakinapang ng mga ito sa larangan ng Defense at Foreign Affairs sa Kapuluan. Ginawa ni Chodoro ang pahayag kasabay ng paglagda sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand na magpapatibay ng kooperasyon at seguridad ng dalawang pwersa. We are also in a process of reviewing the agreements with countries that do not support our claims and do not have benefit to our defense
and foreign policy position. Paliwanag ng kalihim, bukod sa BFA sa New Zealand, Amerika at Australia, maging sa katulad ng reciprocal access deal sa Japan, ilan sa mga nakita nilang defense fund ay wala namang benepisyo para sa Manila. Kabilang dito ang nasa 50 Memorandum of Understanding na hindi na inisa-isa pa ng opisyal. Dati na nagpapala ang gobyerno sa mga pinapasok na sisterhood agreement ng mga lokal na pamahalaan na ilan pa nga ay konektado sa China. 2016 nang ihato ng International Arbitral Tribunal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Barrosa na DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na ulit makikita ang label na West Philippine Sea sa Google Maps. Ito'y ilang linggo lamang makaraang opisyal nang kilalanin ang label na WPS o West Philippine Sea sa naturang navigation app. Sa ngayon, lumalabas na lamang ito bilang Google Map PIN kapag direktang sinerch sa mobile app. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na susulat siya sa Google Maps at pagpapaliwanagan kung bakit inalis ang label na West Philippine Sea. Susulat po ako sa Google Map ulit. Tanungin natin yung circumstances behind this. Pero pag tinype nyo naman daw, doon sa isearch yung pangalang West Philippine Sea, lalabas din sa Google Map. Pag Google Map lang, wala talaga. Naiba. Meron na nga ako kung follow-up letter yung talampas ng Pilipinas. Pinapalagay ko doon sa kabila. Doon sa Rice. Ngayon, nawala naman yung West Philippine Sea. So, nakakalungkot po. Nakakatawa, pero nakakalungkot. Tinapag pa nga yung Sa mundo ng volleyball, tuluyan ang na-secure ng Lasal Lady Spikers ang twice-to-beat advantage matapos talunin ang UST Golden Tigresses sa kanilang huling playoffs match. Muling maghaharap ang dalawa sa Sabado para alamin kung sino sa kanila ang masusungkit ang pwesto sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Finals. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Lily Borja. Hindi pinalampas ng Lasal Lady Spikers ang pagkakataong makamit ang twice-to-beat advantage. Sa Final Four, matapos nilampas ang UST Golden Tigresses 23-25 sa first set, 25-20 sa second, 30-28 sa third, at 29-27 sa fourth. Sa kanilang playoffs, para sa ikalawang pwesto sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules, umarangkada ang solidong depensa sa net ng Lady Spikers upang maibalik ang sakit na dinalas nila noong nakaraang season laban sa UST. Nanguna sina Angel Canino na may 24 points, 12 excellent receptions, at 10 excellent leads, at Shivana Lapot na nagtala ng 22 points mula sa 19 attacks, 2 blocks at 1 ace, lalo na sa pivotal na ika-4 na set kung saan nabura nila ang 5-point deficit late sa set. Nakalamang ang Tigers sa score ng 22-17 sa fourth set, pero nakabawi ang Lasal sa pamamagitan ng 5-0 rally upang maitabla ito sa all-22. Matapos magkamali sa serve ni Lapot na nagbigay sa UST ng 27-26 lead, agad naka-back-to-back points ang Lasal sa pamamagitan ng off-the-block hit ni Canino, block ni Lilay Del Castillo, at down-the-line attack ni Lapot para tuldukan ang laban. Nag-ambag din si Alea Malaluwa ng 11 points at 10 excellent receptions, habang si Amy Provido ay may 10 points, kabilang ang game high na 5 blocks. May baon ng twice-to-beat edge, target ng Lady Spikers na wakasan agad ang pag-asa ng UST sa semi-finals na sisimulan sa Sabado, May 3 sa Araneta Coliseum. At mula sa back-to-back na pagkatalo, kailangan makabawi ng Tigresses at mapilitang hilain ng Lady Spikers sa Southern Deck upang makabalik sa finals. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan na LPG nag-rollback ngayong Mayo. Sa NBC TV Global, ang talumpati ni US President Donald Trump sa kanyang ika-100 araw sa White House. Sa Showbiz Spotted, K-pop group na itinalagang Global Celebrity Ambassadors ng Field B, tama ba?
FIVB. Ayan, Volleyball Men's World Championship, kilalanin. At sa Hoy, bawal yan, age discrimination sa trabaho. Pwede nga bang patawan ng parusa? Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action! Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Action! When we quake to have fun, yes, that's our Eastman song. Everyone is thinking of a crunch. We feel chicken inside and it's deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. Feel chicken goodness, tasty, yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Number 5, Senador Aquino. Political advertisement paid for in by Paolo Benigno Aguirre Aquino de Juan Justin Ball Street, Barangay San Jose, Concepcion, Bangladesh. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time, Champion detergent ang gamit ko. Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. 22 tayo. One Pacman Party List, number 22 sa balota. Hindi ka advertisement paid for in by Rojo Group Inc. 317 Katipunan Avenue, Quezon City. Nagpaminaw ka sa DYRC Aksyon Radyo Cebu. RH! Champion, mula sa baletang pangmatagalan, cleaning powder, hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Dapat. Mas pinalakas at mas pinakasya sa Matco. Tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balita kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo, Makalma at Elaine Aki. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Revolution of common sense. Yan ang pasarin ni US President Donald Trump matapos nito bunitain ang kanyang ika-100 araw sa pwesto.
Anya, nagsisimula pa lamang ang kanyang kampanya na dapat abangan ng kanyang mga mamamayan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galante. Sa isang daang araw, United States President Donald Trump sa pwesto, muli itong iginit ang usulot-sulot na pagbabago. Tinawag itong revolution of common sense. Sa kanyang campaign style speech sa Michigan, idinilag ito ang kanyang mga naisulong na programa na anya, nagsisimula pa lamang raw siya at hindi pa nakikita ng Amerika lahat ng kaya nitong gawin. Hindi rin nagpatigil si Trump at nagawa pang kutyain ang silindan nitong administrasyon na si former U.S. President Joe Biden. Habang muli rin bumira sa U.S. Federal Reserve at ibinasura ang mga survey na nagpapakitang bumaba ang kanyang trust ratings. Isang tinawag naman ito, peke. Magugulat ang nakapagtala si Trump ng malaking pagbaba sa bilang ng mga migrante na iligal na tumatawid papasok sa U.S. Habang posible namang humila ang kanilang ekonomiya, bunot na kahit ibakan nito sa nagpapatuloy na global trade war. Samantala, balita naman mula sa Israel. Sumiklab naman ang isang wildfire sa Jerusalem kung saan maging ang mga pangunahing dahan sa lugar ay nadamay na rin ng malaking sunog. Ayon sa ulat, may higit 120 fire and rescue teams lang na-deploy habang humingi pa ng karagdagang tulong si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iba pang mga bansa tulad ng Greece, Cyprus at Bulgaria. Inaasahang magpapadala naman ng 3 firefighting planes ang Italy at Croatia upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Samantala, bagamat walang naitalang nasawi sa insidente, higit 10 naman ang sugatan habang pursahang inilikas na rin ang 3 palapit na komunidad. Naganap ang naturang wildfire sa mismong araw ng Memorial Day ng Israel para sa mga namayapang sundalo habang kinansilan na rin ang mga aktibidad at seremonya para naman sa pagdiriwang ng kanilang Independence Day. Sa iba pang mga balita, natagpuan naman sa Jalisco State, Mexico ang tinatawag na Rancho Horror o training site kung saan naganap ang mga ininalang long-standing crime operations. Sa naturang site, dito nakita ang mga bangkay, kumpol na mga damit at armas na ginamit sa krimen. Ayon kay Mexican Attorney General Alejandro Gertz, dito ay persang nire-recruit at sinusali ang mga sibilyan kabilang na ang mga bata. Dagdag pa ni Gertz, ang mga aktibidad sa ranch at ang mga taong may kontrol dito ay konektado sa makapangyarihang Jalisco New Generation Cartel o CJNG. Ang Jalisco ay isa sa mga lugar sa Mexico na may pinakamataas na bilang ng mga nawawalang individual at sinasabing home base ng CJNG. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Plus Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Secret of Health. Hanglan na adaan ang syrup with zinc. Tungod sa sagol ni ining zinc, mas magana pa ang iyong pagkaon. Ang importante kini ang oras. Ambisyon na maging smart. Google. Oh, it's okay. Oh, sige na, gaduwa na lang. Watson's sa Generic Pharmacy o TGP, St. Joseph Drugstore, ganun din po sa mga Generica Drug, South Star Drug, and of course sa mga andyan po, sa malapit sa mga Vista Mall, sa lahat ng All Green and All Day RX Pharmacy. And of course,
course, sa mga local drugstores, sa mga butika, mga parmasyo sa inyo, mga bayan-bayan, ay inyo pong, ipagtanong ang tatak Yes to Health. Ipagtanong po para makaiwas sa mga imitations or counterfeit. Kasi minsan, may nagsasabing Santon Plus Gold, nakabote. Hindi naman yun yung